Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. By the way, sino po naniniwala? Minsan, yung akala mo na ito na yung pinakatamang tao para mahalin mo, minsan hindi pala yon. Totoo po ba nangyayari yon na minsan nakala mo siya na yung pinakatamang tao para sa'yo, pero at the end of the day, may tama pala yung napili mo. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung inaakala natin na ito na yung tingin natin na parang ito yung bigay talaga ng Panginoon para sa atin, pero at the end of the day, nagugulat tayo, parang hindi sa Diyos nang galing. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na yung akala natin siya na yun talaga para sa atin, pero hindi pala. Maraming mga pagkakataon na yung akala natin hanggang doon sa dulo sasamahan tayo, pero hindi pala. Totoo po ba nangyayari yon sa isang relasyon, lalo na sa isang marriage, na yung akala mo hanggang dulo siya na yung makakasama mo, pero at the end of the day, hindi pala. Alam niyo po, isang malungkot na reality pagdating sa usapin ng relasyon, hindi lahat ng minahal mo, minahal ka rin hanggang doon sa dulo. Hindi lahat ng pinahalagahan mo, pinahalagahan ka rin hanggang doon sa dulo. Yung akala mo hanggang dulo, pahalagahan ka, pero hindi pala. Yung akala mo hanggang doon sa dulo, siya yung magsusuporta sa'yo, siya yung mag-iingat sa'yo, hindi pala. Napakalungkot na may nangyayari na hanggang doon sa huling sandali na inaasahan mo, nasasamahan ka, susuportahan ka, ibibigay yung pagpapahalaga na ina-expect mo, pero hindi na ibigay sa'yo. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon, lalo na sa part ng isang babae, napaka-struggle ng isang babae kung papaano magsisimula uli matapos mag-failed ang isang relationship. Totoo po ba? Hindi naman lahat ng relationship na pinasok ng isang tao nag-succeed. Totoo po ba yan? Hindi naman lahat ng relationship na ating ginusto hanggang doon sa huli, yung gusto natin, yung plano natin, yung pangarap natin, nangyari. May mga relasyon na sa kalagitnaan, maganda sa umpisa, pero sa kalagitnaan, unti-unti bumubuhay. May mga relasyon na nag-umpisa ng maayos, nag-umpisa ng masaya, pero sa huli, hindi na natiling masaya at maayos. Alam niyo po, again, napakalungkot na mukha ng isang relasyon, ng isang marriage, na kung saan maraming mga kababaihan yung struggles nila after na mag-failed yung kanilang relationship. At alam niyo po, maraming mga tao, especially babae, struggle kung paano babangon uli matapos mag-failed ang isang relationship. At totoo ba, maraming mga tao, especially babae, struggle kung paano magmamahal uli matapos mag-failed ang isang relationship. Again, hindi lahat ng pinasok nating relasyon naging matagumpay. Hindi lahat ng pinasok nating relasyon nangyari yung purpose bakit natin pinasok. Alam niyo po, hindi ko alam kung marami aware doon sa isang malungkot na balita, doon sa nangyari doon sa 3 anak at sa isang nanay. Alam niyo po, isa sa mga malungkot na pwede nating makita na mukha ng relasyon, may mga pagkakataon na hindi lang yung mag-asawa ang naapektuhan. Maging yung kanilang mga anak nadadamay doon sa problema. Kahapon po, nung nagpapagupit ako dito, yung barbero, merong pinapakinggang programa sa radyo. Hindi ko alam kung kay Papa Dudut yun eh. Papa Dudut, So, ang sender pa, hulaan nyo kung taga saan yung babae. Taga Malolos. Sabi niya, inabuso po ako nung minahal kong lalaki. Nagkaroon siya ng 3 anak, tapos lagi siyang sinasaktan physically, emotionally, verbally. Sinasaktan siya hanggang sa mula doon sa nabotas, umuwi na siya ng Malolos. Alam niyo po, ano yung pinapakita nito? Again, hindi lahat ng pinangarap nating relasyon hanggang doon sa dulo nangyayari yung pangarap natin, bakit natin siya pinasok. At sa part nga ng babae, may mga pagkakataon na napaka-struggle niya, napaka-struggle sa part niya kung paano magsisimula uli, babangon uli, magmamahal uli, matapos mag-failed ang isang relationship. Kaya nga hindi katakataka na maraming babae tinitiis ang isang relasyon kahit hindi nakatiis-tiis. Totoo po ba yun? May mga babae tinitiis nila yung isang relasyon kahit hindi na ito katiis-tiis.
Kaya nga, hindi katakataka na maraming babae tinitiis ang relasyon o ang isang relasyon kahit mapanakit na ang isang relasyon. At hindi nakatakataka na maraming mga babae na tinitiis ang isang relasyon kahit matagal na dapat wala siya doon sa relasyon na yon. Alam niyo po, maraming babae nagtitiis o matagal na nagtitiis sa isang relasyon pero nag-i-stay pa rin doon. Maraming babae matagal nang nasasaktan pero nag-i-stay pa rin doon sa isang relationship. At maraming babae matagal nang dapat wala sa isang relasyon pero nag-i-stay pa rin doon sa relasyon na yon. Ang tanong, bakit maraming mga babae ginagawa ito? Alam niyo po, para doon sa mga may asawa na at saka doon sa mga nagpaplano na mag-asawa, lagi nating tingnan yung mga reality na ito na gustong ipaalala sa atin ng Panginoon para nang sa ganon, kung nandoon na tayo, makita natin kung paano tayo babangon uli. Paano tayo magsisimula uli at kung paano tayo magmamahal uli at doon sa mga susubok pa lang, makita na natin kung ano yung mga red flags na dapat maunawaan natin. Alam niyo po, bakit maraming babae nagtitiis sa isang relasyon kahit hindi na dapat na nandoon siya, kahit mapanakit na yung relasyon na yon, kahit na mapanikil na yung relasyon na yon, unang-unang dahilan, alam niyo po, para sa mga anak. Totoo ba, isa sa mga pangunahing dahilan, bakit may mga babae nagtitiis sa isang relasyon? Dahil sa kanyang mga anak. Para doon sa social security ng kanyang anak, para sa emotional aspect ng kanyang mga anak. What's the point? Ito po ang totoo. Unang-unang iniisip ng isang babae, bakit nagtitiis sa isang relasyon? Kapakanan ng kanyang mga anak. Totoo po ba yun? May mga babae kahit hindi na nga katiis-tiis yung relasyong kinalalagyan, ginagawa para doon sa kapakanan ng kanyang mga anak, para doon sa social security ng kanyang mga anak, para doon sa emotional security ng kanyang mga anak o sa emotional aspect ng kanyang mga anak. Alam niyo po, bakit nagtitiis ang isang babae sa isang relasyon? Kasi ang iniisip niya, yung kinabukasan ng kanyang mga anak, yung kakainin ng kanyang mga anak, to the point na mapanakit na ang isang relasyon, to the point na mapanikil na ang isang relasyon, and to the point na matindi na ang pagtitiis niya. Kasi nga para sa isang ina, mas importante sa kanya yung kakainin ng kanyang mga anak. Totoo po ba yan? Kesa dun sa mararamdaman niya. Mas importante sa kanya yung kinabukasan ng kanyang mga anak kaysa dun sa kanyang nararamdaman. Alam niyo po, mas matimbang sa kanya kung ano yung magiging kalalagayan ng kanyang mga anak. Mas matimbang sa kanya kung ano yung pwedeng maramdaman ng kanyang mga anak. Ganun kahalaga sa isang babae, lalo na sa isang ina, yung social security ng kanyang mga anak. Ganun kahalaga sa isang babae, yung emotional aspect ng kanyang mga anak. What's the point? Marami pong babae, maraming nanay tinitiis ang isang relasyon, wag lang mawalan ng tatay yung kanyang mga anak. Totoo po ba yun? Nangyayari yon na para wag lang mawalan ng tatay yung kanyang mga anak, titiisin na niya yung isang tao na hindi nakatiis-tiis. Maraming mga babae, maraming mga nanay, tinitiis ang isang relasyon, wag lang maramdaman ng mga anak na kulang siya. Kasi nga, napakalaking epekto sa isang bata na namulat na may tatay, pero unti-unti nawawala sa tabi yung tatay. Totoo ba yan? Napakalaki yung epekto nito kahit na tumatanda ka na nga eh. May epekto pa rin sa iyo yun eh. Yung nandoon pa rin yung pakiramdam na alam mo na wala kang tatay eh. Napakalaking epekto sa isang bata na namulat na may tatay pero unti-unti nare-realize na hiwalay na pala yung kanyang mga magulang. At napakalaking epekto sa isang bata na namulat na may tatay pero unti-unti kailangan niyang tanggapin na part pala siya ng isang broken family. Kaya nga sa halip na maranasan niyo ng kanyang mga anak, may mga babae, may mga nanay, tinitiis na lang yung isang mapanakit na relasyon. Tinitiis na lang yung isang mapanakit na relasyon, tinitiis na lang yung isang relasyon na dapat matagal na siyang wala doon. Unang-unang dahilan, bakit may mga babae tinitiis ang isang relasyon? Ikalawa, dahil wala nang mapuntahan. Totoo po ba? May mga babae tinitiis ang isang mapanakit na relasyon kasi wala na siyang mapuntahan. Hindi lang dahil doon sa kanyang mga anak, kundi isa sa mga dahilan dahil wala na siyang mapuntahan. Kahit mapanakit na, mapanikil, kahit matagal na siyang dapat wala doon sa relasyon na yon, kasi nga wala siyang mapuntahan.
Alam niyo po, maraming mga babae, ito yung isang malungkot na realidad sa muka ng isang relasyon. Yung bang, meron bang gumigitara? May naririnig ba? Alam niyo po, may mga tao na, may mga babae na tinitiis ang isang relasyon kasi nga wala nang mapuntahan. Tinitiis ang isang maling tao sa buhay niya kasi wala nang mapuntahan. Maraming babae sa kawalan ng mapupuntahan, nakukuhang tiising makasama ang isang tao na umpisa pa lang dapat hindi na niya pinili. Napansin niyo yun? Simply because wala siyang mapuntahan. At maraming babae sa kawalan ng mapupuntahan, nakukuhang tiisin ng isang tao na masakit magsalita. Ang dami ko pong kinaunsil na mga kababaihan na mula doon sa malayong probinsya, nandito sa Manila, nandito sa Luzon, hindi sila makauwi. Kasi wala silang pera, tinitiis na lang nila yung relasyon nila. Kahit hindi nakatiis-tiis. Kasi nga, wala na siyang Diyos eh. Wala siyang pupuntahan. Mula siya doon sa malayong lugar. Ano pinapakita nito? Dapat unang-una ang babae, hindi nawawala ng sariling pera. Totoo po ba yun? Sa mga kababaihan, tandaan nyo, kahit na sabihin pang mapagbigay yung asawa mo o kahit na sabihin pa na mayaman ang mapapangasawa mo, tandaan mo, hindi ka dapat mawala ng pera. Hindi dapat nawawala ng pera ang isang babae, hindi dapat masanay na walang pera ang isang babae, at hindi dapat na masanay na tumatanggap na lang lagi ang babae ng pera. Tandaan nyo po, sa mga may asawa na, sa mga mag-aasawa pa lang, pinakamaling gagawin mo sa buhay mo, yung masanay kang wala kang pera. Pinakamaling magagawa mo sa buhay mo, yung masanay ka na tumatanggap ka na lang ng pera. Why? Sa ayaw at sa gusto mo, you might be powerless sa isang relasyon na lagi ka na lang nakaasa sa ibibigay sa iyo. Tandaan nyo po, isang araw mararamdaman mo at mararanasan mo yon na powerless ka pag sa isang relasyon, lagi ka na lang nakaasa sa pera na ibibigay sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, you might be easily controlled sa isang relasyon na lagi ka na lang nakaasa sa ibibigay sa iyo. At sa ayaw at sa gusto mo, you might be easily abandoned sa isang relasyon na lagi ka na lang nakaasa sa ibibigay sa iyo. Kaya nga hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo na nakaasa ka na lang sa ibibigay sa iyo. Hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo na wala kang pera. Kasi nga, one day, you might be powerless, you might be easily abandoned, you might be easily controlled ng taong nagbibigay sa iyo. Ikalawa, hindi dapat umasa ang babae sa pera o sa lalaki. Bagamat responsibilidad, totoo po ba? Responsibilidad naman ng mga lalaki ang babae para suportahan, lalo na pagdating sa aspetong pinansyal. Kaya nga, isa sa mga part ng ceremony sa kasal ay merong yung tinatawag na aras para doon ipakita na mula doon sa sandali na yon, responsibilidad na ng lalaki ang babae doon sa aspetong pinansyal. Pero tandaan nyo po, hindi ibig sabihin nun, aasa ka na lang lagi sa lalaki sa ibibigay sa iyo. Kasi nga, iyon ang isa sa mga masakit na reality. Alam niyo po, bagamat responsibilidad naman talaga ng babae, ng lalaki, ang babae pagdating sa aspetong pinansyal, pero tandaan mo, hindi ka dapat 100% na nakaasa na lang ang buhay mo sa lalaki. Lalo na yung financial aspect ng buhay mo. Why? Kasi nga ito ang totoo. Inilalagay ng babae sa panganib ang future niya pag buong buhay niya nakaasa sa lalaki. Inilalagay ng babae sa alanganin ang financial aspect ng buhay niya pag buong buhay niya nakaasa sa lalaki. At ito ang totoo, inilalagay sa mahirap na sitwasyon ng babae ang buhay niya pag buong buhay niya iniaasa niya sa lalaki. Kahit pa sabihin na hindi ka naghahanap buhay, tumatanggap ka, make sure na meron kang tinatabi para sa sarili mo. Kasi nga, pag magkasundo kayo, walang problema sa pagbibigay sa iyo. Totoo po ba yan? Pag magkasundo kayo, walang problema sa pagbibigay sa iyo o pag maayos ang relasyon nyo. Ang problema, pag hindi na kayo magkasundo at wala kang pera. Ang problema, paano kung hindi na ayos ang relasyon nyo
at walang-wala kang pera. Ang problema, paano kung hindi mo na matiis ang ginagawa sa'yo at walang-wala kang pera? Mapipilitan kang mag-stay sa piling ng taong hindi mo kasundo kasi walang-wala kang ang pera. Mapipilitan kang mag-stay sa isang tao na hindi na ayos ang pakikitungo sa'yo kasi wala kang pera. At mapipilitan kang mag-stay sa piling ng isang tao kahit hindi mo na kayang tiisin pa kasi nga wala kang pera. Alam niyo po, kaya nga sa lahat ng mga kababaihan, may asawa, mag-aasawa pa lang, tandaan mo, wag kang papayag na wala kang sariling pera. Wag kang masanay na wala kang sariling pera at wag mong iaasa ang financial security mo sa lalaki kahit asawa mo pa. Kasi nga yung taong mahal na mahal ka ngayon, pwedeng bukas hindi na ikaw ang mahal. Totoo ba yan? Nangyayari ba yun kahit sa isang marriage? Yung isang taong mahal na mahal ka ngayon, pwedeng bukas hindi na ikaw ang mahal. Yung taong gustong-gusto kang makasama, pwedeng bukas hindi na ikaw yung gustong makasama. At yung taong bigay todo sa iyo ngayon, pwedeng bukas ayaw ka ng bigyan. Ikalawang dahilan, bakit maraming mga babae nagtitiis sa isang relasyon na dapat matagal na siyang wala doon kasi wala nang mapupuntahan. Hindi lang dahil para sa mga anak, kundi dahil wala nang mapupuntahan. At ikatlong dahilan, para masabi na nasa buong pamilya pa siya. Totoo ba? May mga babae, tinitiis yung isang mapanakit na relasyon, mapanikil na relasyon, isang relasyong matagal na hindi na dapat na nandoon siya simply because gusto lang masabi na nasa buong pamilya siya. What's the point? Una, namulat kasi tayo sa isang society na paghiwalay ka, pag-part ka ng broken marriages, parang iba ka sa karamihan. Totoo po ba yun? Bakit gano'n ang mga Pilipino? Pansinin nyo, pagka alam nilang part ka ng isang broken marriages, pagka ikaw ay hiwalay sa asawa, parang ang tingin sa iyo kakaiba ka. Napansin nyo yan sa trabaho, doon sa kahit nga yung mga kapitbahay mo lang, pag nalamang hiwalay ka na sa asawa mo, parang iba ang tingin sa iyo. Parang ikaw lagi yung gustong pag-usapan. Napansin niyo yan? Pero sa ibang bansa, bakit? Pansinin niyo, wala silang pakialam kahit na ano pa yung status ng relationship mo o ng marriage mo. Dito lang sa atin parang masyadong concern yung mga tao sa relasyon ng ibang tao. Alam niyo po, namulat kasi tayo sa isang society na parang kakaiba ka pagkahiwalay ka. Hindi ko sinasabi na makipaghiwalay na kayo. Ang sinasabi natin, yung maling kultura at pananaw ng maraming mga tao sa atin, na kapag ka parang part ka ng isang broken marriages, parang kakaiba ka. Para bang may mali na kaagad sa iyo. Alam niyo po, may mga tao sa halip na igalang ang privacy ng kapwa nila, pilit inuurirat. Napansin niyo yan? Sa trabaho, pag nalaman nila na nagkaroon ka ng problema, pilit kang uuriratin ko, bakit ba kayo naghiwalay? Pansinin niyo yan? Minsan lalabas ka lang ng bahay, yung kapitbahay mo, hindi ka pa nakakalayo, tatanungin na dahilan, bakit ba kayo naghiwalay? Bakit ba umalis si ano? At totoo ba may mga tao sa halip unawain, may mga tao na parang obligasyon mo sa kanila na ipaliwanag kahit bakit ka nahiwalay. Napansin niyo yan? May mga tao sa paligid natin, minsan nga yung katabi mo pa sa church. Napansin niyo yan? Parang obligasyon mo pa na ipaliwanag bakit ba kayo nagkagalit. Alam niyo po, again, may mga tao sa halip na unawain yung sitwasyon mo, ginajudge ka pa bakit nahiwalay ka. Kaya nga yung iba nagtitiis na lang doon sa mga mapanakit na relasyon sa mapanikil na relasyon at doon sa relasyong dapat matagal na siyang wala doon. Now the question, ano ba yung mga red flag sa isang relasyon? Alam niyo po, lalo na doon sa mga mag-aasawa pa lang, dapat malinaw sa iyo to. At doon sa mga may asawa na, dapat malinaw din sa iyo to para
maging aware ka doon sa mga dapat itama sa mali sa relasyon. Una, alam niyo po, yung hindi pa kayo mag-asawa, punong-puno na ng pangungontrol sa'yo. Totoo ba, may mga tao, gustong-gustong kinokontrol yung kapwa nila. Gustong-gustong kinokontrol yung asawa nila. Alam niyo po, isa sa mga red flag para maunawaan natin sa isang relasyon na dapat iwasan mo, yung bang umpisa pa lang kinokontrol ka na. Alam niyo po, red flag yung babala na mag-isip-isip ka muna kung seryoso ka na sa isang tao na hindi pa kayo mag-asawa, dinidiktahan ka na ng todo. What does it mean? Una, mawawalan ka ng kalayaan sa buhay pag nakapili ka ng isang taong mapangkontrol. Alam niyo po, pag nakapili ka ng mapangkontrol na tao, lahat ng choices mo sa buhay, sa kanya manggagaling. Lahat ng decision mo sa buhay, sa kanya manggagaling. Lahat ng gagawin mo sa buhay, sa kanya manggagaling. Yung isusuot mo, yung sasabihin mo, yung kakainin mo, yung hininga mo, sa kanya lahat manggagaling pag nakapili ka na mapangkontrol na tao sa buhay. Napansin niyo yan? By the way, hindi lang din naman mga lalaki, kundi meron din naman mga babae na mapangkontrol sa buhay. Yung bang may mga gustong puntahan yung asawa, pero hindi mapuntahan kasi ayaw niya. Totoo po ba yan? Merong natatawa dito sa isang side. Alam niyo po, huwag ka masyadong magpahalata. Alam niyo po, again, pag nakapili ka na mapangkontrol ng tao, lahat ng gugustuhin mo sa buhay sa kanya manggagaling eh. Ikalawa, ang mapangkontrol na tao, tandaan niyo po, ay halimbawa ng taong punong-puno ng insecurities na laging humahantong sa pang-aabuso. Bakit mayroong mapangkontrol na mga tao? Simply because punong-puno siya ng insecurities sa puso niya at ang pinakamalungkot dito, dahil punong-puno siya ng insecurities sa buhay niya, sa puso niya, ang lundo ng lahat ng ito, pang-aabuso. Aabusuhin ang kalayaan mo, aabusuhin ang kabaitan mo, aabusuhin ang kapakumbabaang loob mo. Lahat ng meron ka na kaya niyang kontrolin sa'yo, kokontrolin niya. Iyon ang isa sa mga pinakamasakit na dahilan o pinakamasakit na resulta pag nakapili ka ng isang mapangkontrol na tao. So kung umpisa pa lang, hindi pa kayo mag-asawa, nagpapakita na ng pagiging mapangkontrol, layuan mo na, masisira lang ang buhay mo at the end of the day. Kung umpisa pa lang, hindi pa kayo mag-asawa, nagpapakita na ng pagiging mapangkontrol, hiwalayan mo na, lulungkot lang ang buhay mo sa kanya. At kung sa umpisa pa lang, hindi pa kayo mag-asawa, nagpapakita na ng pagiging mapangkontrol, kalimutan mo na dahil sa huli, tiyak mapupuno ka lang ng panghihinayang at pagsisisi, bakit siya pa yung napili mo. Ikalawa, na red flag, yung umpisa pa lang pinagdadamutan at inihigpitan ka na ng pera. Sino po naniniwala? Red flag yon o babala sa isang babae, yung hindi pa kayo mag-asawa, pinagdadamutan ka na ng pera. Red flag yon o babala sa isang babae, yung hindi pa kayo mag-asawa, hinihigpitan ka na sa pera. At red flag yon, yung hindi pa kayo mag-asawa, yung pera mo, pera nyo. Pero yung pera niya, pera lang niya. Totoo ba? May mga ganong mga klase ng tao. Yung pera nyo, yung pera mo, pera nyo. Pero yung pera niya, pera lang niya. Lahat yun, red flag. Bakit? Una, pag nakapili ka ng madamot na tao, lahat ng kanya. Lahat sa kanya, lahat kabig niya. Alam niyo po, may mga tao, totoo ba? Lahat kabig niya. Yung hindi naman niya pinaghirapan, gustong-gustong kanyahin. Yung dumating lang siya sa buhay mo, lahat ng meron ka gusto kanyahin. Meron po akong kinounsel na nakarating pa kami sa barangay. Magkapatid, nag-aaway sila doon sa lupa. Ang isa sa mga dahilan bakit sila nag-aaway, yung asawa ng kapatid niya. Isipin mo, kumbaga nadamay ka na lang doon sa ari-arian ng asawa mo,
Ngayon, ikaw pa dahilan na gusto mong ariin lahat yung pag-aari ng pamilya ng asawa mo. Parang napakamali. Alam niyo po, isa yon sa larawan ng isang madamot na tao. Yung hindi naman kanya, gusto niyang kanyahin. Ang matindi pa, sa madamot na tao, sarili mo ng pera ipagdadamot pa sa'yo. By the way, gusto ko pong linawin, iba yung madamot doon sa masinop. Yung madamot, kabig lahat. While yung masinop, nagtitipid dito para doon sa mga biglaang pangangailangan, para doon sa mga pangangailangan sa mga susunod na panahon, iba yung madamot sa masinop. Kasi nga, pag hindi ka naman masinop, at the end of the day, ikaw yung kawawa. Totoo ba yan? Pag hindi ka naman naging masinop sa pera, yung mga pinautang mo, may pera, ikaw wala kang pera. Yung mga binigyan mo ng binigyan, may pera, ikaw wala. Sino po rito, gaya ko, bigyan mo ng 100,000 ngayon, mamaya wala na. Alam niyo po, pag alam niyo may pera ako, samahan niyo kagad ako. Tsaka magkakapera tayo lahat. Alam niyo po, madalas kong maranasan yun eh. Yung may nagbe-bless sa akin, bine-bless ako ng Panginoon, mga anak ko, yung asawa ko, o yung mga taong malalapit sa akin. Pero alam niyo, pagkatapos kung umaga ako binigyan, pananghalian, nakatulala na ako. Niisip ko na kung saan napunta lahat yung pera. Kaya nga, alam niyo po, maging masinop tayo, pero huwag tayong maging madamot. Sa ikalawa, pag nakapili ka kasi ng madamot na tao, parang dumadaan sa butas ng karayom ang pagbibigay sa'yo. Napansin niyo yan? Sino nakaranas ng ganito? Nung ikaw ay marami, bigay todo ka. Pero nung ikaw yung mawalan, parang dumadaan sa butas ng karayom yung pagbibigay sa'yo ng ibang tao. Alam niyo po, malungkot lang, may mga asawa, budget na lang ng asawa, tinitipid pa. Yung budget na lang sa bahay, budget na lang sa pagkain, budget na lang sa pangrenta, tinitipid pa. Alam niyo po, kapag tayo'y nakapili ng isang madamot na tao, para kang dumadaan sa butas ng karayom pagbibigyan ka. Para kang kaawa-awa sa araw-araw ng buhay mo. Para kang nanlilimos araw-araw at para kang walang kaubra-ubra kapag ganun ang nakasama mo sa buhay. At ikatlo, na red flag, yung umpisa pa lang pinagloloko ka na. Totoo po ba? May mga tao, umpisa pa lang ng relasyon, nakikita mo na niloloko ka. Pero ang malungkot lang, may mga babae, nakita na yon, sumigi pa rin. Totoo mo ba yan? Nakita na niya na nagloloko na. Alam niyo po, iba yung minsang nagloko doon sa paulit-ulit na pagluloko eh. Kasi yung paulit-ulit, nakakasanayan yon. At nagiging normal yon sa isang tao. Pag paulit-ulit kang niloloko, isang araw ang dating nun sa kanya, normal yung ginagawa niya. Isang araw ang dating nun sa kanya, tama yung ginagawa niya. Isang araw ang dating sa kanya nun, okay lang sa'yo na niloloko ka. Kaya nga isa sa mga red flag sa mga kababaihan, pag umpisa pa lang, pinagloloko ka na, red flag na yon. Alam niyo po, ano ibig sabihin ito? Una, ang taong nasanay sa pagtataksil, kalaunan wala nang mararamdamang guilt. Totoo po yun. Pag nasanay ka sa panloloko, kalaunan wala ka nang mararamdamang guilt. Yung taong nasanay sa panloloko, sa pagtataksil, yung taong nasanay na lagi kang pinagpapalit sa iba, kalaunan wala nang guilt yun. Kaya nga bakit mo itataya kinabukasan mo sa isang taong umpisa pa lang niloloko ka na? Bakit mo itataya ang marriage, isasapalaran ang marriage life mo sa taong umpisa pa lang, pinagpapalit ka na kung kangi-kangino? At bakit mo isusugal ang kinabukasan ng mga magiging anak mo sa taong umpisa pa lang, iniiwang ka na? Ikalawa, ang taong nasanay sa pagtataksil, kalaunan, pinapasa sa iba sisi ng pagkakamali niya. Totoo po ba yan? Madalas yung mga nanloloko pa, sila pa yung malakas ang loob na manisi ng ibang tao. Yung ibinabato sa iba yung sisi. Alam niyo po, pansinin niyo, sila yung mga klase ng tao na ang linyahan
dahil sa'yo kaya ako nagkaganito. Totoo ba yan? Pagka yung nasukol mo na, bakit nagloloko, bakit nagtataksil, ang linyahan nila, ikaw ang dahilan kaya ako nagkaganito. Dahil sa'yo kaya ako nagkaganito. Linyahan nyo ng mga tao na wala ng guilt o pinapasa na lang sa iba yung dahilan bakit siya nagkamali. Do alam naman natin na ang palusot lang naman yung mga nagloloko, ng mga nagtataksil na asawa, wala ka na rin namang magagawa. Tandaan nyo po, sa taong talaga namang nagwawala. So doon sa mga kababaihan, kung pipili ka rin lang na makakasama mo, piliin mo na yung hindi ka kayang lokohin. Yung kayang maging totoo sa'yo. Bagamat wala naman perpektong lalaki, wala naman perpektong asawa, pero iba yung lagi ka na lang na niloloko at sanay na pinagtataksilan ka. Huwag mo nang itaya ang marriage life mo, huwag mo nang itaya ang kinabukasan mo at maging ng mga magiging anak mo. Now, ang malungkot, paano kung naitaya mo na yon? Paano kung nakapili ka na ng maling tao? Paano kung part ka na ng isang broken marriages? Alam niyo po, meron pa ba tayong pag-asa? Meron pa bang pag-asa ang isang babae na naging biktima ng maling tao? Nakapili ng maling tao sa buhay niya? Alam niyo po, tandaan niyo po, again, yung umpisa, kinokontrol ka na, yung mga red flags, umpisa, pinagdadamutan, at umpisa pa lang, pinagtataksilan. Now, again, if happen na sa kabila ng mga red flags, tumuloy ka pa rin dahil iniisip mo, magbabago naman siya o mababago mo siya, pero nagkamali ka, ano ba yung pwede mong panghawakan pa? Alam niyo po, unang-una, ano ba yung mga pangako ng Diyos na pwede mapanghawakan ng isang babae na namali ng pili sa buhay? Una, God will never, ever let you to not start over again. Si Ruth, sino po nakakakilala kay Ruth? Isa sa mga manugang ni Naomi na nakapag-asawa ng isang Israelita, isang Moabites, pero naiwan ng asawa niya na byuda. Pero, pansinin niyo po, yung buhay ng taong ito, isang malinaw na larawan na ang Diyos hindi pumapayag na hindi ka makapag-umpisa uli sa buhay mo. Sino po naniniwala? Ang Diyos hindi papayag na makapag-umpisa ka uli. Mula doon sa mga pagbagsak sa buhay mo, lalo na sa relasyon, laging may binibigay na panibagong pagkakataon ang Diyos. Pansinin niyo si Ruth mula dito sa chapter 4, verses 4 to 12, ang sabi ron, kaya't aking iniisip na sabihin sa iyo na bilhin mo sa harap ng mga nakaupo rito. By the way, ang mga magkakausap po dito, si Boaz at yung mga kamag-anak na iba pang kamag-anak ng dating asawa ni Ruth. Sabi doon, bilhin mo sa harap ng mga nakaupo rito at sa harap ng matatanda ng aking bayan. Kung ang iyong tutubusin ay tubusin mo, ngunit kung hindi mo tutubusin ay sabihin mo upang malaman ko. Sapagkat wala nang iba pang tutubos liban sa iyo at ako ang sumusunod sa iyo, at sinabi niya, aking tutubusin. Na magkagayoy sinabi ni Boaz, sa araw na iyong bilhin ang bukid sa kamay ni Naomi, iyo rin binibili si Ruth na Moabita na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, kaya baka masira ang aking sariling mana, iyon na ang aking karapatan ng pagtubos sapagkat hindi ko ito matutubos. Ito ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin lahat ng mga bagay, hinuhubad ng isa ang kanyang panyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Kaya nang sabihin ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo para sa iyo, ay hinubad niya ang kanyang panyapak. Verse 10, bukod dito si Ruth na Moabita na anak ni Malon ay aking binili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang sinilangan. Kayo'y mga saksi sa araw na to. Pagkatapos ang buong bayan na nasa pintuang bayan
At matatanda ay nagsabi, kami ay mga saksi, gawinawa ng Panginoon na ang babaeng papasok sa iyong bahay na maging gaya ni Raquel at Leah, na sila ang nagtatag ng sambahayan ni Israel, maging makapangyarihang kanawa sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. Ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Perez na ipinanganak ni Tamar kay Huda dahil sa mga anak na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Ang binabanggit doon si Ruth. Alam niyo po, again, isang kultura sa kanila, yung bagay na yon na mga binanggit natin. Ano pinapakita rito? Hindi papayag ang Diyos na hindi ka makapag-umpisa uli. Sa lahat po ng mga iniwan, nagkamali ng pinili, hindi papayag ang Diyos na hindi ka makapag-umpisa uli. Mula doon sa masakit na pang-iiwan sa iyo, mula doon sa mapait na pagtataksil sa iyo, at mula doon sa malalim na sugat na ipinagpalit ka sa iba. Pansinin niyo si Ruth, mula sa masakit na sitwasyon ng pamumulot ng mga tira-tirang mga ani, binigyan ng Diyos ng bagong buhay, bagong pamilya, bagong simula. Ano gustong ituro ng Diyos dito? Maaaring sobrang hirap ang ipinaranas o dinanas mo mula sa pang-iiwan sa iyo ng asawa mo, pero gaya ni Ruth, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong buhay. Maaaring sobrang pait yung dinanas mo mula sa panloloko sa iyo ng asawa mo, pero gaya ni Ruth, kaya kang bigyan ng bagong buhay ng Diyos. At maaaring sobrang hirap yung dinanas mo mula doon sa ipinagpalit ka sa iba, pero maniwala ka, kaya kang bigyan ng bagong simula ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka makapagsimula uli. Mula doon sa mga maling pagpili sa buhay, mula doon sa mga masasakit na naranasan mo, hindi papayag ang Diyos na hindi ka makapagsimula uli. Ikalawa, God in His perfect season will exalt you miraculously. Hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng bagong simula. Alam niyo po, sino naniniwala? After kang bigyan ng Diyos ng bagong simula, hindi naman doon hihinto ang Diyos eh. Totoo ba yun? Doon sa mga binibigyan ng Diyos ng bagong simula, hindi doon humihinto ang Panginoon. Dito sa Esther chapter 2, 16 to 18, alam niyo po, ang sabi doon, nung si Esther ay dalhin kay Haring Ahasuerus sa kanyang palasyo, ng ikasampung buwan na siyang buwan ng Tebet, ng ikapitong taon ng kanyang paghahari, minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen, kaya't kanyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Basti. Verse 18, na magkagayoy gumawa ng malaking kapistahan ng hari para sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga lingkod. Iyon ay handaan ni Esther. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Again, hindi hihinto ang Diyos sa pagbibigay lang sa iyo ng bagong simula. After kang bigyan ng Diyos ng bagong simula, kasunod ng bagong pagpapala. After kang bigyan ng Diyos ng bagong simula, kasunod ng bagong tagumpay. Si Esther, from nobody to become somebody, from being neglected to become valued. At si Esther, from scarcity to exceedingly overflowing blessings sa buhay niya. Sino po naniniwala? Gaya ni Esther, kayang gawin ng Diyos sa iyo, mula doon sa walang-wala, kaya kang paapawan ng pagpapala ng Diyos. Totoo po ba yun? Yung bang may nang iwan man sa iyo na tao, pero kayang palitan niya ng Diyos ng iba yung pagpapala sa ibang paraan. Hindi man palitan ng ibang lalaki ng Diyos, pero kaya kang palitan o bigyan ng Diyos ng iba yung pagpapala. At mas alam kasi ng Diyos kung ano yung mas kailangan mong pagpapala. Hindi ka man palitan ng Diyos ng bagong makakasama, pero tiyak, may ibibigay na bagong pagpapala ang Diyos. Alam niyo po, sino naniniwala? Gaya ni Esther, kayang gawin ng Diyos sa iyo na mula doon sa hindi napapahalagahan, may magpapahalaga sa iyo. At sino po naniniwala? Gaya ni Esther, kayang gawin ng Diyos sa iyo na mula doon sa hirap na hirap, tungo sa sobrang ginhawa.
Maniwala ka, God in His perfect season will exalt you. Maniwala ka, isang araw iaangat ng Diyos ang estado ng buhay mo at pwede ngayon na ang simula ng araw na yon. Despite na may nang iwan sa iyo, despite na may nang pinagpalit ka sa iba, despite na nagkamali ka ng pinili, maniwala ka, isang araw, iaangat ng Diyos ang estado ng buhay mo. Maniwala ka, isang araw, iaangat ng Diyos ang pagkatao mo. At pwede ngayon na ang simula ng araw na yon. At maniwala ka, isang araw, iaangat ng Diyos ang kabuhayan mo. Pwedeng simula ay ang araw na to. And finally, God never blind to your pain and He will never deaf to your prayers. Miraculously, He will answer you. Hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng bagong simula. Hindi ka lang ibabangon ng Diyos. Hindi ka lang i-exalt ng Diyos in His perfect season. Maniwala ka, lahat ng panalangin mo, nadidinig yun ng Diyos. Lahat ng hirap na dinadaanan mo at dinaanan mo, nakita yun lahat ng Diyos. Sino po pamilya doon sa babaeng inaagasan o dinudugo for 12 years? Dito po sa Matthew chapter 9, 20-22, alam niyo po, pinakita ng Panginoon na nakikita niya at nadidinig niya yung panalangin mo. Mula doon sa mapait na karanasan sa buhay, nakita lahat ng Diyos at nadidinig lahat ng Diyos yung dalangin ng puso mo. Mula doon sa masakit na karanasan ng buhay mo, nadidinig lahat ng Diyos yung daing ng puso mo. Gaya po nung babaeng 12 taon na dinudugo, maniwala ka, kung walang nagawa ang tao sa sitwasyon niya, gaya niya may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Sino po naniniwala? May kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. Despite ng mga masasakit na karanasan sa buhay mo, kung walang nagawa ang tao sa iyo, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Maniwala ka kahit gaano pa katagal na nababad sa sakit ang buhay mo, may magagawa ang Diyos sa pinagdadaanan mo. At maniwala ka kahit gaano pa katagal na nababad sa mapait na karanasan ang buhay mo, wala mang nagawa ang tao, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Gaya po ng babaeng matagal na inintay ang pagkakataon na yon na ma-encounter niya ang Panginoon. The moment na na-encounter niya ang Panginoon, ang sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Ito po yung tinatawag na prince, kung saan pinantatatak, representing ng personality ng isang Israelita, kung bakit iyon ang hinipo niya. Dahil naniniwala siya dun sa kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Ano pinapakita nito? Sa lahat po ng mga iniwan, sa lahat ng mga nasaktan, sa lahat ng mga pinagpalit sa kanilang buhay, maniwala ka hindi papayag ang Diyos na hindi ka makapagsimula uli. Maniwala ka hindi papayag ang Diyos na hindi umangat ang buhay mo. Iaangat at iaangat ng Diyos. Mahirap man ang proseso, mahirap man yung dadaanan mo, pero at the end of the day, ang isang sigurado, iaangat ng Diyos ang buhay mo. At maniwala ka, hindi papayag ang Diyos na hindi niya madinig yung desire ng puso mo. Yung dalangin ng puso mo. Maniwala ka, bakit nandito ka ngayon sa sitwasyon na to ng buhay mo? Simply because alam ng Diyos yung kailangan mo sa Kanya. Bakit sa dinami-dami ng tao nang dumadaan ng Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon yung babae na mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon? Simply because alam ng Diyos, kailangan siya ng babae na yon. Na for 12 years,
ang bigat ng pinagdadaanan niya. Pero instantly, nasagot ng Panginoon yung kanyang pinagdadaanan. The same concept sa buhay po ng bawat isa sa atin. No matter how long na dinadaanan mo yung mahirap na sitwasyon ng buhay mo, may kayang ibigay na instant solution ang Diyos sa iyo. Kahit gaano pa kahirap at katagal yun na dinadanas mo sa buhay mo, instantly kayang ang tanggalin doon ng Diyos. Instantly, kayang baguhin ng Diyos ang kwento ng buhay mo. So church, again, sometimes, parang gusto nating magtanong sa Panginoon, bakit pinayagan ng Diyos yung masakit na karanasan sa ating buhay? Minsan may sagot, minsan wala. Minsan sa langit mo na malalaman bakit pinayagan ng Diyos. But what important is the promises of God that we can hold on to. Yung pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan despite na pinayagan niya yung isang masakit na karanasan sa buhay natin. Na ang Diyos hindi papayag na hindi ka makapagsimula. Na ang Diyos hindi papayag na hindi ka makabangon. Na ang Diyos hindi papayag na hindi madinig ang mga panalangin mo sa buhay mo. So let us pray. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Church, again, hindi aksidente yung pagkakatagpo ng babae sa Panginoon. For 12 years, she's been waiting na makita niya, mahawakan niya, ma-encounter niya ang Panginoon. And the moment na na-encounter niya ang Panginoon, may nagbago sa buhay niya. Maniwala ka, this morning, may kayang baguhin ng Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, maniwala ka, may kayang gawin ng Diyos na hindi nagawa ng tao sa buhay mo. Maniwala ka, sa oras na ito, may kayang gamutin ng Diyos sa buhay mo.